Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, narito po tayo para mag-aral ng salita ng Panginoon. Bagamat wala tayo sa simbahan, pero sinabi ng Panginoon na ang church ay nananahan sa buhay ng bawat individual. Kaya sa oras na to, patuloy pa rin natin pagpulay-pulayin ang salita ng Panginoon. Patuloy pa rin tayong mag-aral ng kanyang salita. Huwag nating hayaan na ang sitwasyon at kalagayan na kinakaharap natin ay magiging sanhi ng pagpigil natin sa pagpupulay-pulay ng salita ng Panginoon sa ating buhay. So umagang ito, hayaan yung daling po kayo sa temang obedience. Napaka-simpleng salita pero hindi lahat nagagampanan sa salitang ito. May ilang ilustrasyon lang po ako na gustong ihalimtulad o ihalimbawa na ito rin sa panahon ngayon ay kasalukuyang nagaganap. Actually, before the time of Noah, nakaranas rin po sila ng tinatawag na lockdown. For 40 days and 40 nights, nasa loob sila ng barko. Hindi sila pwedeng lumabas. And God gave them very solid instruction. And through that, nasumpungan nila yung tatawag na salvation. Yung obedience nila, yung pagsunod nila sa instruction ng Panginoon. Kaya, hindi lang po tayo nakakaranas ng paghihirap sa mga panahon ngayon. Actually, yung buong mundo ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kaya mga kapatid, hindi paparanas sa atin ng Panginoon to kung wala siyang nais ituro, saka nais ipagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa oras na ito, sama-sama natin tunghayan yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. At yung pag-aaral natin ay manggagaling sa aklat ng unang Samuel, chapter 15, verse 13 to 23. Kung sobrang familiar sa inyo yung text na to, hayaan natin na tingnan kung ano yung reflection o yung aral na makukuha natin buhat sa kanyang salita, buhat sa text ng ating pag-aaralan sa mga panahon ito. So, scripture po na ating babasahin ay hango sa 1 Samuel chapter 15, verse 13 to 23. Sinabi dito sa NIV version, when Samuel reached him, Saul said, "The Lord bless you. I have carried out the Lord's instructions." But Samuel said, "What then is this bleating of sheep in my ears? What is the lowing of cattle that I hear?" Saul answered, "The soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God. But we totally destroyed the rest." "Stop," Samuel said to Saul. "Let me tell you what the Lord said to me last night." "Tell me," Saul replied. Samuel said, "Although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and he sent you on a mission, saying, 'Go and completely destroy those wicked people.' The Amalekites makes war on them until you have wiped them out. Why did you not obey the Lord and do evil in the eyes of the Lord? Why you did not pounce on the plunder?" "But I did obey the Lord," Saul said. "I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king." The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Verse 22, but Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of the rams. For the rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the Lord
the word of the Lord, He has rejected you as a king. So, buhat po sa ating teksto na binasa, ito po yung account na kung saan si Saul ay inutusan ng Panginoon. But, yung ginawa ni Saul ay partial lamang ng pinapagawa ng Lord sa kanyang buhay. Kaya sa pagkakataong ito, dumating si Samuel just para sabihin kung ano yung message ng Lord buhat sa kanya. So, dito sa pag-aaral natin, may mga steps na kung saan dapat natin pagbulay-bulayan. Ano ba talaga ang kahulugan ng tunay na pagsunod sa Panginoon? Are we obeying the Lord this time, or we're just partially obeying Him? So, tingnan natin yung bigat o yung kahalagahan ng kanyang salita na ipinaparating dito. Number 1, sabi, trusting Christ for salvation is the first step of obedience. So, yung pagtitiwala natin sa Panginoon na siya yung makapagligtas sa atin, yung pagbibigay natin ng buhay natin sa Kanya, ay yung unang step ng ating pagsunod. Sabi sa Romans chapter 1 verse 5, at saka sa 16 verse 26, the obedience of the faith. Ayun yung pinaka-main theme na pinapatungkulan ng obedience of faith. Sa Acts chapter 6 verse 7, so the preaching about God flourished. The number of disciples in Jerusalem multiplied greatly, and the large group of priests become obedient to the faith. So, ayun yung pinaka-first step ng obedience, yung nakikinig, yung pagsunod sa salita ng Panginoon. And upon hearing the word of God, doon nagsimulang sumunod yung mga tao sa Panginoon. Nung nakilala nila o nagtiwala sila sa Panginoon and they believe that grace is the only reason for their salvation, then doon nag-blossom, doon nagmula yung tatawag na obedience. Natuto silang sumunod sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, kaya yung kontekstong pinili ko to, actually it's very related to the situations that we are experiencing right now. Especially sa panahon na itong pandemic na COVID-19. So, we are experiencing lockdown. We are receiving instructions from the government. Pero, hindi lahat sumusunod sa sinasabi ng gobyerno. Marami pa rin nagko-complain, nagrarally, maraming gustong patalsikin ang Pangulo. Actually, bilang spiritual leader, we are not going dun sa flow ng politics. Hindi kami sumusunod sa politika. Actually, ang church ay nagiging neutralizer lamang ng sistema na meron yung gobyerno. So sa pagkakataong ito, I highly salute those people who are willing to take risks and obey yung pinapatungkulan dito sa lockdown na to. Yung hindi lumalabas, nagtitiis, kung ano man yung matanggap nila from the government. For I know na tama yung ginagawa nila, and the Lord will going to return every sacrifices na meron sila. Then those people who are taking risks and going outside because nagre-rebelde sila at ayaw nila maniwala dun sa mga nangyayari sa panahon ngayon. So sa pagkakataong ito, the very first step of obedience is trusting. Yung pagtitiwala. And I believe as they obey the Lord, as they stay inside their houses, ito yung pagkakataon na meron silang tiwala na kayang ma-overcome ng bansa kung ano man yung kinakaharap natin. And with regards to spiritual matter, ito rin yung pagkakataon na nagtitiwala tayo na ang Panginoon yung kayang kumilos at gumawa sa lahat ng bagay. Kaya napakahalaga po yung salitang pagsunod. Kaya nga may kasabihin that there is always blessing in obedience. If you are willing to obey, you will experience the blessing. Yung promise ng Lord na ibinigay sa bawat isa sa atin. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, Christ will return, taking vengeance with flaming fire on those who don't know God and on those who don't obey the gospel.
the Lord Jesus, in this very situation, sabi ng Lord, siya yung gagawa ng hatol o parusa sa mga tao na hindi marunong sumunod, especially yung mga hindi matitiwala sa Kanya. Kaya maraming pwede tayong gawing kahulugan dito sa pag-aaral natin pagsunod. It could be in our time today na i-reflect natin yung situation natin, and sa pagpapander natin sa salita ng Panginoon, malalaman pa rin natin na napakahalaga talaga na marunong tayong sumunod sa Lord. Ano ba yung test ng obedience? Paano natin masasabi na sumusunod tayo? Sa 1 John chapter 5 verse 2, sabi doon, "This is how we know that we love God's children, when we love God and obey His command." So, sa pagkakataon nito, naniniwala tayo na sumusunod tayo sa sinabi ng Panginoon when we love the Lord, and then when we obey His command. Hindi ka pwedeng maging obedient person or servant kung hindi ka naman marunong sumunod dun sa commandment. Talaging merong commandment na nagsisecure sa atin. Yung law, yung nagsisecure sa atin. And if you are willing to follow and obey those laws, I believe na we have the security as we willing to obey the Lord. Sabi sa John 14:21, "The one who has my commands and keeps them is the one who loves me." Yung nagkikip daw ng command ng Lord, siya yung nagmamahal sa Kanya. So, mga kapatid, sinusunod ba natin yung pinag-uutos ng Panginoon? And if we are following kung ano yung sinasabi ng Panginoon, it means we love God. We love God so much. So this time, let's talk about the blessing of obedience. Ano ba yung mapapala natin sa pagsunod natin sa Panginoon? Ay yung pagsunod, yung salitang pagsunod. Sabi sa Isaiah chapter 1 verse 19, "If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land." So, if we are willing and obedient, yung willingness ng heart to follow. Sabi ng Lord doon, "You will eat the good things of the land." So, in this time, kung ano man yung mga sinasabi, yung mga instructions, later on tayo rin mag-harvest nito. Di ba yung mga pinapagawa sa atin? Though, hindi lahat masasatisfy. Hindi lahat nagugustuhan yung proseso, but there is always one thing na tinitingnan sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung willingness natin to follow and obey the Lord. Sa John chapter 15 verse 10, "If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love." Di ba ang sarap na sinasabi ng Panginoon na pag ako o tayo ay manatili sa Panginoon, manatili tayo sa pag-ibig niya. At hinalintulad niya yung sarili niya na nanatili dun sa pag-ibig ng Ama. So, if you are willing to follow and obey Christ, we will experience to be doon, na punta doon sa pag-ibig ng Panginoon. And obedience is very essential to gain genuine love. Yung tunay, yung wagas na pag-ibig. So, sa 1 Peter chapter 1 verse 22, "By obedience to the truth, having purified yourselves for sincere love of the brothers, love one another earnestly from a pure heart." From a pure heart. So, mahalin daw natin yung bawat isa. Sabi doon, by obedience to the truth. Yung pagsunod natin sa katotohanan. Ito yung pagmamahal natin ng buong puso sa bawat isa sa atin. So, it's very essential na marunong tayong sumunod. And if we know how to obey, and then that is the time that we are expressing genuine love. Totoo at wagas na pag-ibig yung pinapakita natin. Pero ngayon, hindi ko masabi na totoo at wagas yung mga nararanasan natin, kasi among all those people na nakakaranas ng sitwasyon at kalagayan ng bansa natin ngayon, marami pa rin yung namumuhay sa galit, sa inggit, yung mga pagkakataon na kung saan tinitingnan nila, binabalansin nila yung bawat isa at tinitingnan nila na bakit siya meron, ako wala.
Bakit ganito? Bakit yung gobyerno pinabayaan ako? But in reality, if you will be able to be satisfied and trust the Lord dun sa process niya, I believe along the way, si Lord pa rin yung magpo-provide. And at the end of the line, lahat tayo pantay-pantay na i-bless ng Panginoon. Pero ano yung nangyari sa panahon ngayon? Di ba, instead na tapos na yung ating quarantine period, na-extend pa to up until May 15. Bakit? Ang titigas ng ulo ng mga tao. Sabi na mag-stay sa bahay, pero ano yung ginagawa nila? Labas ng labas, hindi sila naniniwala. Siguro, maniniwala lang sila pag sila na yung nagkasakit. But in reality, ito yung reason kung bakit nagsasuffer tayo. Hindi tayo marunong makinig at sumunod. So, maraming gumagawa sila ng substitute or alternatives for obedience. They try to alter kung ano yung pinapagawa sa kanila and sasabihin nila na sumunod naman sila. So, sometimes ganito yung nangyari, saying we are obeying instead of obeying. Yung point is, sinabi natin na sumunod tayo o sinasabi natin na sinunod natin, pero in reality, hindi naman talaga tayo sumunod. Instead na gawin natin yung pagsunod, we're just confessing, ginawa ko naman to. Or, sumunod naman ako sa sinasabing proseso, but most of the time, we're just taking only partial dun sa mga bagay na pinapagawa sa atin. Tingnan natin, dito tayo pumasok sa situation ni Saul upon yung confrontation sa kanya ni Samuel. And tingnan natin kung ano yung naging flow ng story from this 1 Samuel chapter 15 verse 13 to 23 and paano natin i-reflect yung kalagayan sa sitwasyon na meron tayo. Sa verse 13, sabi ni, nung dumating si Samuel, sabi niya, when Samuel came to him, Saul said, may the Lord bless you. I have carried out the Lord's instruction. Eto si Saul, dumating si Samuel, and yung reverence, yung respect binigay niya dun kay Samuel, sinabi niya, may the Lord bless you. Di ba napakaganda ng introduction kung titingnan natin, napakaganda ng scenario, seems everything to be all right. Walang problema, walang pagkukulang, walang blemishes. And he said, he followed up with this statement, sabi niya, I have carried out the Lord's instruction. Titingnan natin, sabi niya, sinabi o ginawa o ipinatupad ko kung ano yung instruction na ginagawa ng Lord. And here comes Saul, sabi niya kay Samuel na, okay, tapos na, ginawa ko na yung pinapagawa ng Panginoon. Sinunod ko ano yung instruction na meron siya. Pero pagdating sa verse 14, ano yung sabi sa kanya ni Samuel? Samuel replied, then what is this sound of sheep and cattle I hear? Sabi niya, ano itong naririnig ko? Bakit may mga tupa, may mga baka na may iingay? Ano yung meron sa context na to at ano yung meron sa situation na pinapagawa ng Panginoon? Ano yung sinabi ni Saul na ginawa ko na yung pinapagawa ng Panginoon sa akin? Ito yung situation. Nung time na to, ito yung time na kung saan kailangan lusubin ni Saul yung Amalekites. So, sa pagkakataon ito, itong mga Amalekian na to, sabi ng Lord, kailangan ubusin lahat. Walang ititira. So, yung statement sa verse 14 ni Samuel, yung out of curiosity, he asked Saul, and sinabi niya, what is this sound? I hear a sound of sheep and cattle. Kasi instruction, ubusin lahat. He followed the Lord in conquering this country or nation, pero he set aside something. So, it's just only a partial obedience. And partial obedience is still disobedience. We are not following God if we partially obey Him. God wants our full obedience to Him. Whatever He said, He said. Hindi mo na kailangan dagdagan pa o bawasan. So sa panahon natin ngayon, ganun katigas yung ulo ng mga tao. Di ba sabi na pumasok sa bahay, walang lalabas. Hindi naman ako lumalabas, nandito lang sa bakuran ng bahay namin. Di ba kung manonood tayo ng TV, nasa harapan ng bahay, hinuli, bakit? Nasa labas.
walang maskara. And then yung iba, walang face mask. Yung iba naman, lalabas, aalis, may daladalang quarantine pass. Pero nang check and validate, hindi kanila. Sa kapatid nila, sa kamag-anak nila. They have quarantine pass, pero hindi naman nanggaling sa kanila. So that is also a partial obedience. And ano yung ginagawa? So nagpapatupad ng batas, pagsuway pa rin ito. At hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. So, nung time na to, sinabi ni Samuel, ano itong naririnig ko? So, ano yung ginawa ni Saul nung time na to? Upon this situation, he tried to rationalize kung ano yung situations na meron. Rationalizing what we want instead of respecting God's right to make demands on our lives. So, ginawa niya, nagpaliwanag siya kung ano yung gusto niya, kung ano yung gawin niya. Minsan, ganun tayo kaya may mga rally, may mga welga, may mga complaint, may mga division, kasi gusto natin iparating kung ano yung gusto natin. At hindi yung gusto talaga ng Panginoon, dinadagdagan, binabawasan natin, pinapagaan natin, just to satisfy ourselves, para hindi tayo masaktan, hindi tayo tamaan, or para katanggap-tanggap ba sa atin. Pero iba yung sinabi ng Panginoon sa gusto nating mangyari. So, minsan ini-insist natin yung sarili natin. So, ano tawag doon? Pagsuway pa rin. Mali pa rin. So, verse 15, Saul answered, the troops brought them from the Amalekites and spared the best sheep and cattle in order to offer a sacrifice to the Lord your God, but the rest we destroyed. Ang ganda ng purpose niya. Ang ganda ng reason niya. Sabi niya, sinet aside namin to, hindi namin pinatay kasi they were the best of the best. So, gawin natin, i-offer natin sa Panginoon to, tupa to, baka to, sayang. So, pwede natin magamit para mag-worship sa Lord. Ang ganda ng motibo, pero mali yung paraan. Mali yung ipinapagawa. Minsan, sa mata natin, may mga bagay tayong ginagawa na sa tingin natin tama. And pinaglalaban natin to, pinagtatanggol natin, but in the eyes of the Lord, it's totally wrong. Kasi iba yung bagay na pinapagawa ng Panginoon sa mga bagay na gusto nating gawin. Iba yung gusto ng Lord sa gusto natin. And sometimes, nira-rationalize pa natin, pinapaliwanag pa natin, na-explain pa natin yung mga bagay na to na sa tingin natin maganda. Pero ang daming kahihinatnan. Ang daming magsasakripisyo na sa tingin lang natin maganda. Pero hindi naman talaga ito yung bagay na gusto ng Panginoon. Yung pagkakataon, sige, sa tingin natin, okay kung ganito, mga ganyan, pero wala naman talaga tayong alam dun sa mga katotohanan. So, we try to deal with our own ways. Diba? Ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon, especially yung mga lumalabas ng labas, yung lockdown talaga, pero sila, parang natural na araw pa rin lang, nagpapalipad ng saranggola, naglalaro ng cellphone sa labas, may nagkikismisan, may nagiinuman, may namamasyal, feeling nila parke yung kalsada nila kasi hindi naman sila makalabas dahil may mga nakapost doon sa outpost. So, hindi marunong sumunod yung tao. And sasabihin nila, lately I heard the news. So, sabi nila, kailangan, kaya ako nagagawa to. So, paano ko papakainin yung pamilya kung mag-i-stay ako sa bahay? Oo nga, tama po yung motibo. Tama yung desire nila, pero hindi ito yung tamang paraan para gawin yung mga bagay na to. Kung ano yung tamang paraan, nasa pagsunod lamang po yan. Maniwala po tayo na may gagawin yung Panginoon. Hindi lang po kayo o isang tao yung nagsasakripisyo. Napakarami, buong mundo po ay nagsasakripisyo sa panahon ngayon. Actually, napakarami na pong nagbuwis ng buhay dahil sa katigasan ng ulo natin na supposed to be na iiwasan natin yung paglaganap nitong sakit na to, pero since may kanya-kanya tayong mga filosofiya sa buhay, may kanya-kanya tayong paraan, ano yung nangyayari? Maraming frontliners, maraming medical professionals yung namamatay dahil sinasacrifice nila yung sarili nila in taking care dun sa mga matitigas yung ulo at hindi marunong sumunod. Ang bigat ng consequences ng hindi pagsunod. And ganun din ginawa ni Saul. Pinaliwanag niya pa, nasabi niya,
Kaya ako ginawa yan. Maganda naman yung reason. Pero partial pa rin. Hindi pa rin siya talaga totally pagsunod. Minsan, tinitingnan natin kung ano ba talaga yung sinabi ng Panginoon. Nag-i-stay tayo na baka pwedeng ganito. Gumagawa tayo ng segue. So, tingnan sa verse 17 na sa 18. Sabi, the Lord sent you on a mission and said, ito yung nag-explain sa kanya na si Samuel may dream daw about kay Saul and ipinaliwanag niya yung kalagayan ng sitwasyon ni Saul na before ganito ka. Parang ganun yung kalagayan. So, the Lord sent you on a mission and said, go and completely destroy the sinful Amalekites. Totally destroy these sinful Amalekites. Fight against them until you have annihilated them. So why didn't you obey the Lord? Yung word na annihilation ay ito yung talagang totally liquidate. Uubusin. Walang ititira. Talagang kung titingnan yung salitang ito pag ginagamit yung context ng grammar, parang ito yung ginawa sa mga Jews, ng mga German people. Talagang niliquidate sila, inubos sila, and they try to subdue every race. Talagang walang ititira, parang yung word na genocides nakapaloob rin dito. Kasi talagang yung buong bayan uubusin mo. Bata, matanda, babae, lalaki, kasama yung mga households, pati yung mga alagang hayop. But they tried to spare something. Kasi akala nila makakabuti. Ayun yung mahirap pag puro akala lang. So, in these situations, nung nirebuke siya ni Saul, ni Samuel rather, si Saul, he tried to save yung sarili niya out of these things. Instead na nandun siya sa heart of repentance. Instead of repenting, he tried to bargain something dito kay Samuel. Sabi niya sa verse 30, Saul said, I have sinned. Yes, nagkasala ako. Please, honor me now. Ang ganda ng acknowledgement niya nung una, sinabi niya na nagkasala ako. Pero parang false repentance yun nangyari. Parang sinabi niya na nagkasala ako, then ganito yung gawin mo. Parang inutusan niya pa si Samuel kung ano yung gagawin. Instead na, patawad Lord, nagkasala ako. Pwede bang mag-mediate ka sa Lord this time, since dati yung prophet talaga ganun yung ginagawa. Not unlike today na we can directly go to God. Actually, they can directly go to God. But by that time, with the presence of the prophet, mas magandang opportunity yun to speak with God. Pero instead na ginawa niya na sinabi niya, yes, I have sinned. Pero he tried to command Samuel and saying, please honor me now before the elders of the people and before Israel. Come back with me so I can bow and worship the Lord your God. Parang he tried to bargain God. Sinabi niya, sige, tulungan mo ko na maayos ito. And instead na totally mag-humble down siya, di ba? Instead na magsisisi sa kasalanan niya, he tried to reconcile with plot na ganito yung dapat gawin. Inutusan niya pa yung propeta ng Panginoon kung ano yung gusto niya. Minsan tayo ganun, di ba? During this war against this COVID-19, actually, dumadaming mga political analysts. Ang daming mga nasasabi with regards dun sa government, nakakita lang ng isang issue, magta-type sa keyboards, ang dami ng sinasabi, ang dami ng ipinaparating without properly knowing ano ba talaga yung situation. Minsan, ang galing natin magsalita when we are out of the situations. But pag nandun na tayo, dun matitest kung ano ba talaga yung kalagayan sitwasyon na meron tayo. So it's better for us to just stay at home, pray, and try to parang mag-stay na lang sa bahay. Nang sa ganun, after this quarantine period, lahat tayo is safe. Lahat tayo ay secure at hindi tayo tamaan ng gantong sakit. Remember, there is no substitute for obedience. Walang pwedeng i-substitute. Sa verse 21, sabi ni Saul, the troops took sheep and cattle from the plunder, the best of what was set apart for distractions, to sacrifice to the Lord your God at Gilgal. So ipinaliwanag niya.
Katingin niya kasi maganda. But sabi ni Samuel sa verse 22, Then Samuel said, Does the Lord take pleasure in burnt offerings and sacrifices as much in obeying the Lord? Look, to obey is better than sacrifice. To pay attention is better. Sabi niya, napipilis ba yung Lord sa mga offerings na ibinibigay mo? Hindi ka naman marunong sumunod. Napipilis yung Lord sa mga tao na willing mag-obey. Sa mga willing sumunod. We can give our offerings to the Lord. We can give our homage to the Lord. We can give our reverence to the Lord. But we are a disobedient children. Tingin mo, napipilis yung Lord. Of course, hindi. God is more pleased in obedience, obeying heart, rather than dun sa mga sacrifices, rather than dun sa mga offerings na ginagawa natin. Offerings, by the time is to cover over. Panakit lang. Pantapan lang dun sa mga kakulangan. So, si Lord napipilis pa rin siya dun sa mga tao na willing mag-obey. So, ano ba yung mga consequences nito? Yung seriousness of disobedience. Disobedience flows out of self-centeredness. Self-centered. Pagiging makasarili. Hindi ka marunong sumunod, syempre sobrang makasarili ka kasi tinitingnan mo yung mga bagay na gusto mo lamang sa sarili mo. Tinitingnan mo yung mga bagay na mag-please lamang para sa iyo. Hindi ka sumusunod kasi gusto mo yung sarili mo yung nasusunod. Di ba gano'n naman talaga yun? This is a battle of pride that we need to break. It is the situation na kung saan yung bawat isa sa atin ay matutong sumunod at magpasakop. Sometimes we need to humble ourselves so that the Lord will going to be lifted in our life. So, sabi sa verse 12, early in the morning, Samuel got up to confront Saul. Kasi there's something that is happening and he knew about that. But it was reported to Samuel. Saul went to Carmel where he set up a monument for himself. Di ba parang parang naging narcissist siya. Then he turned around and went down to Gilgal. Nagpatayo siya ng ribulto ng kanyang sarili. Ano yung implication nito? He wants himself to be worshipped. He so much adore himself to the point na even nagpatayo siya ng monumento niya. Dati, pag nagpatayo ka ng ganito, it's idolatry. It's idol worship. And alam naman natin na sinisira ng Panginoon dati yung mga gantong mga bagay. So, disobedience flows out of self-centeredness. Nagiging self-centered tayo, nagiging makasarili. And disobedience is an act of rebellion. Rebellion is like witchcraft. Yung scripture sinabi, yung word na divination. So, sa verse 23, for rebellion is like the sin of divination, and defiance is like wickedness and idolatry. So, pag hindi tayo marunong sumunod, sabi doon, we act like a witchcraft. So, ano yung meron dito? Yung degree ng statement na to, sa New Living Translation, ginamit rebellion is as bad as the sin of witchcraft. As bad as. Ibig sabihin, ini-equate niya na halos magkapareho yung bigat ng kasalanan ng hindi pagsunod at yung gumagawa ng mga act of witchcraft. And stubbornness is as bad as worshiping idols. Yan, pagiging matigas yung ulo. Idolatry rin pala yan. At hindi pagsunod. Ganun ini-equate yung salita ng Panginoon dito. In kind, in Isaiah chapter 8, verse 19, sabi, when they say to you, consult the spirits of the dead, and the spirits would cheer and mutter. Sabi, shouldn't a people consult their God? Should they consult the dead on behalf of the living? Sabi, sarip na, pwede ka naman magkonsulta sa Panginoon. Doon ka pala malapit sa mga spirits, sa mga namatay na. And this is one of the fatal mistake na nagawa ni Saul. By the time na namatay na si Samuel and he want everything na maging maayos, ano yung ginawa niya? He go to someone na nagsasamo ng spirit, and by the time he want to hear the word of Samuel. Kaya to the point na even patay na si Samuel, gusto niyang isamon. So, it's a sin before the Lord. And isa ito sa mga failures na meron si Saul that time.
And whatever it takes actually in our life, we are going to obey one way or the other. So sa Romans chapter 16 verse 6 to Romans chapter 6 verse 16 to 18, sabi doon, do you not know that if you offer yourself to someone as obedient slaves, you are a slave of that one you obey, either of sin leading to death or obedience leading to righteousness. Kung ano yung sinusunod mo, ano yung ginagawa mo, ano yung ino-obey mo, dun ka. Kung mabuti, well, mabuti. Kung masama, ibig sabihin mahulog ka dun sa kasamaan. Verse 17, but thank God that although you used to be slaves of sin, you obeyed from the heart that pattern of teaching you were entrusted to. Verse 18, and having been liberated from sin, you become enslaved to the righteousness. So, mga kapatid, sa pagkakataon ito, gusto ko i-sum up yung message na to with regards to obedience. Alam nyo, yung pagsaway talaga ay walang magandang maidudulot sa buhay ng tao. But if we have faith and we are willing to trust the process of the Lord, then I believe si Lord yung magbibigay ng deliverance doon sa situations na kinakaharap natin. And by the time, hindi lamang sa church na ito, kundi sa buong mundo, I believe na yung Lord ay nag-i-speak as we are willing to listen and follow. Wala pong mawawala sa atin. Feeling natin nagugutom tayo, nagsasakripisyo tayo. But when we trust the Lord and the Lord is with us, yung sabi ng statement ng Bible, who can be against us? Neither death, nor lives, nor angels, nor troubles, nor things present and things to come. If we trust the Lord and God is with us, alam nyo, naniniwala ako na lahat ng bagay ay masusurpass natin. By this time, it needs a heart that is willing to listen, a heart that is willing to obey, and a life that is totally submitted to the plan of God. Naniniwala ako na no-overcome din natin to enjoy tayo. Huwag lang maging matigas yung ulo. Huwag lang tayo humantong sa sitwasyon ni Saul. He tried to explain yung self niya pa. But, meron ng arrangement yung Lord that time na ayun yung dapat sundin. Hindi lang dapat natin i-alter pa. And wala naman tayong magagawa actually kung may sinabi yung government tapos hindi naman tayo susunod. We are just only a portion of those people who rebel against the government. Pero, tayo lang yung nagiging nagpapatagal ng proseso na sa halip na natapos na natin yung mga bagay na to. Sa halip na nagiging free na tayo from this kind of crisis. Naniniwala ako na this time, God is moving. And God is working. Sa lahat ng churches, sa lahat ng mga tao na nananalangin, sa lahat ng tao na sumusunod sa Panginoon, sa lahat ng tao na naniniwala na ma-overcome din natin yung situation na to. Naniniwala ako na yung Lord nag-intervene. Yung bawat prayer natin ay hindi wala. Kaya sa pagkakataon nito mga kapatid, sama-sama tayong sumunod at sama-sama tayong manalangin sa bawat sitwasyon at kalagayan at maniwala tayo na at the end of the line, the end of this situation, si Lord yung magiging sentro ng lahat at hindi niya i-allow na mapahamak yung mga tao na willing sumunod sa kanyang instruction, sa kanyang pag-utotan. Kaya sa tanghaling ito, hayaan natin na maging bahagi tayo ng pagpapala ng Panginoon at hindi tayo magiging bahagi ng problema na kinakaharap natin. God is faithful and He will remain faithful forever. Ayun yung pangako ng Panginoon at huwag natin tatanggalin yan sa puso at isipan natin. God bless mga kapatid. At sa oras na to, sama-sama natin itaas ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Magandang tanghali po. Maraming salamat sa pangalan.